Muli, happy Sabbath po sa ating lahat at magandang umaga, mga kapatid. At magandang umaga rin po sa mga kasama namin dito sa Facebook Live. Nawa ay patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa ating gagawing pagsamba at pag-aaral sa umagang ito. At last week ko pa naiisip to habang kinakausap ko si Brother Jeffrey, habang nagtatranslate ako sa kanya. Dumako kami sa isang topic na parang ang daming ah, ang daming question sa isip ko. At ah, isa sa mga pumasok sa isip ko is, ano nga ba talaga yung tunay na gawain na meron tayo? And dahil ba meron tayong pagkakaiba-iba? Dahil ba hindi tayo pare-pareho? Kinakailangan ba nating maghiwa-hiwalay ng landas? O sa kabila ng pagkakaiba-iba natin, ay gagawa pa rin tayo sa ating Panginoon? So habang ginagawa ko to buong linggo, ah, mahirap. Hindi ko alam kung paano magkakaroon ng magandang transition sa bawat tanong na ilalagay ko. Hindi ko alam kung paano ko ma-point out dun sa gusto kong sabihin. Pero awa ng Diyos kagabi, sa pag-scan ko ng E.G. White, ay natapos ko naman ang presentation na ito. So, unang tanong, why are we here as a church? Bakit nga ba tayo nandito bilang ah, kasama sa Iglesia ng Diyos? So, our purpose as a church is to worship. Our purpose as a church is to grow in the church. Isa rin sa mga dahilan kung bakit nandito tayo sa loob ng church ay para gumawa sa kaligtasan ng ating mga sarili at ng mga tao na nakapaligid sa atin. So sabi sa 1 Peter 2 verse 9, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light." Ngayon tayo daw ay piniling mga peculiar na mga tao. At ano ang sabi dito? Kinakailangan na ang bawat isa sa atin ay maipakita sa sanlibutan ang liwanag na ibinigay sa atin ng ating tagapagligtas na siyang humila sa atin mula sa kadiliman. So, it is a privilege to us as Christian to shine forth the glory of our Lord. Right? At tayo ay nandito sa iglesia na kinaaniban natin dahil pinili natin to. It is our choice. May pumilit ba sa atin na magsimba ngayon? Wala naman siguro, no? Wala naman sigurong nagpilit sa atin na magsimba tayo ngayon. May pumilit ba sa atin na maging Kristiyano tayo? Wala din. It is our choice to be in this church. So, sabi sa The Acts of the Apostles, page 9, the church is God's appointed agency for the salvation of men. It was organized for service, and its mission is to carry the gospel to the world. Ngayon, tayong mga tayong mga Kristiyano, ay pinagbuklod-buklod ng ating Diyos. Tayo ay pinagsama-sama niya upang maging ahensya niya dito sa sanlibutan para magdala ng pabalita patungkol sa kaligtasan ng mga tao. Gaano kaimportante ang kaligtasan? So, dahil kaya tayo naging Kristiyano, di ba kasi gusto nating maligtas? Tama? Kaya tayo nandito ay gusto nating maligtas at ninanais ng Diyos na itong balita patungkol sa kaligtasan ay ibahagi din natin sa iba. And sabi pa nga dito na ang misyon natin bilang simbahan, bilang mga Kristiyano, ay ipabalita sa sanlibutan ang kanyang mensahe. Ngayon, sa syudad lang ba tayo magbibigay ng mensahe?
Hindi na ba tayo magbibigay ng mensahe sa mga lugar na kung saan mayroong mga giyera dahil baka mamatay tayo? O hindi na ba tayo magpapadala ng mga pabalita ng Diyos sa mga kabundukan dahil baka mapanganib doon? Ang sabi po dito ay to carry the gospel to the world. So wala dapat tayong pinipili. Mayaman, mahirap, nasa taas ng society o nasa pinakababa. Ang lahat ng tao sa sanlibutan ay may karapatan na malaman ang pabalita patungkol sa kaligtasan. Ngayon, what is the mission that Jesus gave to us? So it is a famous text in the Bible. Sabi sa Matthew 28 verses 19 to 20, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world." So this is our great commission. This is our true commission. Our true commission is to teach all nations and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ito yung gawain na meron tayo bilang mga Kristiyano. At turuan din natin ng mga tao na ating mga kasalamuha na obserbahan ang lahat ng mga bagay na itinuro sa atin ng ating Panginoon. At ito po ang ating pakatatandaan. Kapag ba mag-isa na lang tayo sa gawain, susuko na ba tayo? Ay, wala na yung mga dati kong kasama sa gawain. Parang ayoko na rin gumawa, ayoko na rin maging missionary. Pero siguro kung ganun yung ating mindset, nakakaligtaan yata natin yung pinakahuling praise na sinabi dito sa verse na to. Nasabi ng ating Panginoon na, "I am with you always, even unto the end of the world." So kahit nasa kaduluduluhan ng sanlibutan, kahit nasa mga panahon na feeling natin, ito na yung katapusan natin dahil may biglang naggera sa gilid natin sa kabundukan, pakatandaan po natin itong verse na ito, na kahit na tayo mag-isa sa gawain, meron tayong kasama. At ito ay isang pangako ng Diyos sa ating mga Kristiyano na gagawa ng tapat sa kanyang gawain na ibinigay sa atin. So this is our great commission. This is the mission that Jesus have given to us. So, sabi pa dito sa Testimonies for the Church, Volume 6, page 29, the Church of Christ on earth was organized for missionary purposes. Ang simbahan ng Diyos dito sa sanlibutan ay pinagsama-sama dahil merong layunin na makapagbigay o makapaghatid ng balita ng Diyos sa lahat ng mga tao. And the Lord desires to see the entire church devising ways and means whereby high and low, rich and poor may hear the message of truth. Ngayon, ninanais ng Panginoon na ang lahat ng kaanib sa simbahan, sa iglesia, ay gumawa sa kanyang gawain. So halimbawa, ang ating ministry ay medical ministry. So ngayon, ang pinakaalam lang natin gawin ay maghugas ng pinggan. Dahil ba yun lang yung alam natin, hindi na tayo gagawa sa gawain? So sa medical ministry, sa mga medical mission, sa mga cleansing program, maraming mga bagay, maraming mga gamit ang ginagamit ng mga tao o ng mga missionary sa paggagawa ng juices, sa paggagawa ng mga smoothie. At pagkatapos nilang gumawa, anong matitira? Di ba ang daming hugasin? So kung walang magiging tagapaghugas, ano na lang mangyayari? Nakatambak na lang lahat ng mga gamit. No. So makikita natin dito na kahit na maliit lamang yung alam natin, ay malaki itong tulong sa gawain ng Diyos. So sabi dito na the Lord desires the entire church
to have or to find ways para makapaglingkod sila sa ibang tao. Katulad nga ng sabi ko kanina, hindi lamang po sa mga mayayaman o sa mga nakatira sa syudad ang ating dapat na pangaralan. Sabi dito, whereby high and low, rich and poor, may hear the message of truth. Mahirap o mayaman, ang lahat ng tao sa sanlibutan ay may karapatan na makarinig ng mensahe patungkol sa katotohanan. Now, can this mission succeed if we do it alone? Magiging matagumpay ba ang gawain kung gagawa tayo ng mag-isa lamang? Ikaw, Kuya Jonel, ikaw lang mag-isa sa gawain, sa buong gawain. Kaya mo kayang tapusin ang gawain ng sarili mo lang? Hindi. Sa medical field pa lang, mahirap na para sa isang tao ang gumawa mag-isa. Medical field lang ba ang meron sa gawain ng Panginoon? Hindi. Napakarami tulong para maging isa sa gawain ng Diyos. Ngayon, ang sagot ay, no, we cannot. Only through unity can the work be completed. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaisa at pagbubuklod-buklod natin, magkakaroon ng tagumpay ang gawain na meron tayo. Sabi sa John 17 verse 21, this is the prayer of our Lord Jesus Christ sa kanyang mga disipulo at sa atin bilang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Sabi dito na that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Yan, kinakailangan na ang bawat isa sa atin ay maging isa. Maging isa sa pagkatao, maging isa sa gawain, maging isa sa layunin, maging isa sa pag-iisip, at maging isa sa espiritu. Ito yung panawagan ng Diyos sa ating lahat sapagkat nalalaman ng ating Panginoon na ang bawat isa sa atin ay magkakaiba. Marami tayong differences. At yun yung katotohanan na kailangan nating tanggapin. Sabi sa Testimonies for the Church, Volume 5, kung bakit kailangan nating magkaisa? Because union is strength and division is weakness. When those who believe present truth are united, they exert a telling influence. Ngayon, kung magkakahiwalay ang lahat ng ministeryo dito sa ating kongregasyon, magkakaroon ba ng strength? Wala. Bakit? Dahil ang sabi dito, sa pamamagitan lamang ng pagkakaisa natin, magkakaroon ng kalakasan. At kung tayo ay maghihiwa-hiwalay, well, si Satanas lang naman ang matutuwa. Sabi dito na if unity is essential, then why do so many Christians struggle with division? And what is the root cause of division among believers? This is one of the answer that I found. Sabi dito na because of human nature, pride, selfishness, and differences in character or in views, that's why there is a struggle inside our church regarding division. Dahil po sa ating human nature, dahil sa pagkakaroon natin ng pride, dahil sa pagkakaroon natin ng pag-focus sa ating mga sarili, kaya nagkakaroon ng struggle sa division. So sabi sa Proverbs 13 verse 10, only by pride cometh contention. So dahil po sa kapalaluan, dahil sa pagkakaroon ng pagmamataas sa sarili, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Sabi pa nga sa mga synonym words nitong contention ay war and battle. So ano ang pinaka punot dulo? Pride. Makakamit ba natin ang pagkakaisa kung tayo ay mayroong pride? Malamang hindi.
Dahil ito nga daw po ang magiging sanhi ng pride. Ang pagkakahiwa-hiwalay, pagkakaroon ng alitan, pagkakaroon ng away. Ano po ang sabi sa Adventist Home, page 79? And ito yung isa pang dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng unity sa loob ng ating iglesia at madalas sa loob ng pamilya. Sabi, the cause of division and discord in families and in the church is separation from Christ. Ngayon, are we going to say that we are Christian and not showing to the people around us that we are united? Magkakaroon pa ba tayo ng lakas ng loob na tawagin ang ating mga sarili na mga Kristiyano? Pero nakikita ng mga tao sa paligid natin na tayo ay magkakahiwalay? Na tayo ay hindi iisa sa gawain? Nangangahulugan lang na ipinapakita natin na hiwalay tayo kay Kristo. And this is the very cause of division and discord. So if we're going to read the page 35 of Patriarchs and Prophets, makikita natin dito yung istorya ni Lucifer bilang ikatlo o pangatlo uh, sa rank ng langit. Siya ang pinakamaganda na anghel sa kalangitan. At lahat ng magagandang binhi, lahat ng magagandang diamante o gems, lahat ng magagandang stones na makikita dito sa sanlibutan ay nakakover sa kanya. At dahil dito, nagkaroon siya ng self-exaltation. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagmamataas sa kanyang sarili at nagkaroon siya ng pride. So, this is the first cause of discord in heaven. And it was pride and self-exaltation. Sabi dito sa Patriarchs and Prophets, page 35, Thou hast said in thine heart, I will exalt my throne above the stars of God. I will be like the Most High. So ito yung sinabi ni Lucifer na kanyang gagawin. Ano ang naging sanhi kung bakit niya nasabi ito? Dahil sa kanyang pride at sa pagmamataas ng kanyang sarili. And whenever pride enters, division follows. Hindi po ba natin napapansin na kapag mayroong mga meeting at hindi naaprubahan yung suggestion ng isa sa ating mga kasamahan, ay parang nagkakaroon ng tampo. Kahit na ang pagboto ay by majority, nagkakaroon pa rin ng tampo. So, bakit kaya nagkakaroon? Dahil sa pride. Ang tagal ko nitong pinag-aralan. Matagal akong nag-aral patungkol sa bagay na ito. At sa pagkakataong ito na magkakaroon ng botohan patungkol sa bagay na ito, ay hindi nasang-ayunan yung aking pinag-aralan. So are we going to rely on our own knowledge? Are we not going to follow what Proverbs says? Na ilagak natin sa ating Panginoon ang lahat ng kailangan nating pagdesisyonan? Na ang understanding natin ay parang mga basahan sa kanyang harapan? So, kung hindi natin matanggap sa ating mga sarili na tayo ay may pride, malaking problema po talaga ito. So, how important is personal surrender to have unity? Gaano ka-importante ang pagsuko natin sa ating mga sarili para magkaroon ng pagkakaisa? So, ito ay isang napakahalagang bagay, ang pagsuko sa ating mga sarili.
Dahil ito yung sinabi sa atin ng ating Panginoon. Sabi niya sa Luke 9 verse 23, "And he said to them all, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me." Nang marinig ito ng kanyang mga disipulo, sila ay naguluhan at hindi agad nila nito naunawaan. Paano ko itatanggi ang aking sarili? Paano nga ba natin maitatanggi ang ating mga sarili? Nakita natin sa buhay ng ating Panginoong Kristo kung paano itanggi ang ating mga sarili. Kung paano kahit gaano siya kagutom nung panahon na siya ay tinukso ng kaaway, hindi niya sinunod yung kanyang sarili. Ang sinunod niya ay kung ano yung nasusulat. How to deny ourselves. May mga bagay na gusto nating puntahan sa araw ng Sabado. At inalis natin yun sa ating mga isip. Ito ay isa sa mga halimbawa ng pagtanggi sa ating mga sarili. Sapagkat mas inuna natin yung kalooban ng Diyos na dapat natin gawin kaysa yung kagustuhan natin. Nais nating sumama sa ating mga barkada, knowing na hindi magiging kalooban ng Diyos yung ating gagawin. Pero mas pinili nating wag na lang sumama. So, by following what the will of God is denying ourselves. So, kung susundin natin palagi ang kalooban ng Diyos para sa atin, ito ay halimbawa ng pagtanggi sa ating mga sarili. Paano natin bubuhatin ang ating mga cross sa araw-araw? Baka isipin natin na ito yung literal na cross na binuhat ni Kristo. Natural lang na mabigat to. Pero sabi ng ating Panginoon, my yoke is easy and light. Kung ibibigay natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating burden, ang lahat ng ating mga problema, ang lahat ng suliranin na meron tayo. But the main point here is for us to deny ourselves, to have unity. If we're not going to deny ourselves, if we're going to just focus on ourselves, then division is inevitable. So, sabi sa Testimonies for the Church, Volume 9, that let us follow the Savior in His simplicity and self-denial. Sundan po daw natin ang ating tagapagligtas sa kanyang pagiging simple at sa pagtanggi niya ng kanyang sarili. Let us lift up the man of Calvary by word and by holy living. Sa pamamagitan po ng pamumuhay natin na may kabanalan, may papakita natin at magagawa natin yung yung binigay sa atin ng Diyos na gawain to shine forth His glory. So, sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng simpleng pamumuhay, sa atin bilang mga tao, ang pagiging simple at pagtanggi natin sa ating mga sarili ay senyales na tayo ay sumusunod sa ating tagapagligtas. So, but when disagreement arise, is separation the answer? Or is there a better way? Paano na lang kung merong hindi pagkakaunawaan? Maghihiwalay na lang ba tayo at ito na ba yung magiging kasagutan? O meron pang mas mainam na dapat natin gawin kapag meron tayong hindi pagkakaunawaan? Should we separate because of our differences? Maghihiwalay na lang ba tayo dahil sa ating pagkakaiba-iba? The Bible teaches us that we should have unity despite our differences. Kahit na gaano yung pagkakaiba natin, kahit na hindi natin maunawaan yung ating kasama, kailangan nating magkaisa. At naranasan ko po ito. Merong isang tao na kahit anong pilit ko
naunawain siya, ay hindi ko siya maunawaan. Sobrang nonsense. Pero once na nakasama mo yung taong ito at pinilit mong unawain siya, it makes sense. Nakita ko lang dito na kung gaano kaimportante yung pagpilit natin na unawain yung ating mga kasama. Kasi sa una, parang nonsense talaga. Hindi mo talaga maintindihan yung reasoning niya. Pero ang kailangan lang po pala natin gawin ay intindihin siya ng mas malalim. Intindihin natin yung ating mga kapatiran ng mas malalim. Para kahit hindi natin sila maunawaan, ay magkakaroon ng sense yung kanyang sinasabi. So sabi sa 1 Corinthians 1 verse 10, "Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment." So ito yung ninanais ng ating Panginoong Kristo para sa ating lahat, na hindi magkaroon ng pagkakahiwa-hiwalay sa kanyang iglesia. Eh bakit nakikita, parang naobserbahan ng ibang tao na hindi tayo magkakasama? Hindi lamang ng ibang tao, pati mismo yung nasa loob ng samahan, nakikita na hindi nagkakaisa. Siguro hindi pa tayo nag-yield sa sinabing ito ng ating Panginoon, na sana magkaroon tayo ng pagsasama-sama na merong iisang paghatol, merong iisang isipan, merong iisang espiritu. Kasi sa pamamagitan nito, lamang tayo magkakaroon ng pagkakaisa. Kahit na marami tayong differences, hindi ko po tinutukoy dito yung mga major differences natin. Tinutukoy ko po dito yung mga minor differences. For example, our personal speculations, our personal opinion. Natural lang na hindi ito magkakapare-pareho. Pero nananawagan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin na huwag tayong maghiwa-hiwalay ng dahil lamang sa ganitong kaliit na dahilan. At sabi pa sa historical sketches of foreign missions of the Seventh-day Adventists, sabi dito na these are days of trial and of great peril. The adversary of souls is upon the track of everyone. And while we stand out separate from the world, we should press together in faith and love. United, we are strong. Divided, we are weak. So, sa panahon natin ngayon, o kung sa panahon ng ating mga pioneers noon, ang Panginoon ay malapit na dumating, what more today? Hindi ba't mas malapit nang dumating ang ating Panginoon? Ilang taon na ang lumipas. Yung lola ko na nagsasabing malapit na dumating ang ating Panginoon, matanda na. Ibig sabihin, mas malapit nang dumating ang ating Panginoon, at paano na lang kung masumpungan niya tayong hindi tayo nagkakaisa? At ang sabi dito na habang tayo ay hiwalay sa sanlibutan, dapat ba hiwalay din tayo sa isa't isa? So habang tayo ay hiwalay sa sanlibutan, kinakailangan na magsama-sama tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pag-ibig. Pag-ibig na naman, brother. Lagi ko na lang napapakinggan yung pag-ibig na yan. Hindi ba kayo nagsasawa sa message ng love? O kaya dahil paulit-ulit nating naririnig ito ay dahil hindi pa natin na ipapakita sa sanlibutan yung tunay na pag-ibig na nais na makita sa atin ng ating Panginoon. So, kinakailangan na ang bawat isa sa atin ay magkaisa sa pananampalataya at sa pag-ibig, sapagkat naulit-uli dito na united we are strong, divided we are weak. Kung tayo ay iisa, tayo ay malakas. Ngunit kung tayo ay maghihiwa-hiwalay, tayo ay mahina. So, sabi pa sa first selected messages,
page 259, na the secret of unity is found in the equality of believers in Christ. So ang sikreto daw ng pagkakaisa ay matatagpuan sa pagkakapare-pareho o pagkakaroon ng equality sa mga naniniwala sa ating Panginoong Kristo. And the reason for all division, discord, and difference is found in separation from Christ. Ngayon, ito yung rason, pinakarason. Dahil hindi tayo kaisa ng ating Panginoon na pinaglilingkuran. Ngayon, there are division, there are discord, and also differences. And this is the fact na hindi natin pwedeng itanggi habang buhay. Ano po? We, as people, as different persons, we are different. We have differences. We come from different families. We have different personalities. And we sometimes, or more often, think differently. We have different ways. And we serve people differently. So dahil ba sa mga pagkakaibang ito, maghihiwalay na rin tayo? The fact na sa isang pamilya, ang nanay at tatay ay ibang tao at magkaiba ng personality, kailangan ba silang maghiwalay na? Di ba nga dapat nating ituring ang ating iglesia na kinaaaniban bilang bride ng ating Panginoon na pinaglilingkuran? So are we going to separate inside this church? So, oo, marami tayong hindi na pagkakaintindihan. Marami tayong hindi na pagkakasunduan. Marami tayong pagkakaiba-iba bilang mga tao. But the question is this: must we divide because we are different? Hindi, di ba? Dahil ang dalangin ng Panginoon para sa atin ay magkaisa tayo sa kabila ng pagkakaiba-iba natin. So maraming example sa Bible patungkol sa pagkakaiba-iba. Ngunit palaging pinapaalala sa atin na sa kabila ng pagkakaroon natin ng pagkakaiba-iba, kinakailangan pa din tayong magkaisa upang maganap natin ang gawain na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi sa Evangelism, page 698, notice that it was after the disciples had come into perfect unity when they were no longer striving for the highest place that the Spirit was poured out. They were of one accord. All differences had been put away. Lahat po ng ating pagkakaiba-iba, para magkaroon tayo ng pagkakaisa, ay kinakailangan nating isang tabi. Ngayon, kung panghahawakan natin na, ay magkaiba kasi tayo, brother. Hindi ka pa kasi nakakasunod sa ganito. Dapat sumunod ka na kasi nagawa ko na. So we have different timing. May mga right timing tayo na tinatawag. Kung ikaw, napanagumpayan mo na ang bagay nito, then it's good, right? And kung ang ating kapatid ay hindi pa napapanagumpayan ng bagay na ito, dapat na ba tayong humiwalay sa kanya? So meron pong kasabihan o merong motto sa aming samahan na ano uli yung motto natin? Lean on each other's strength and forgive each other's weaknesses. So kung weakness yon ng ating kapatid, kailangan nating patawarin sila. Kailangan nating intindihin na ang bawat tao ay merong weaknesses. So, tayo na nakakasunod sa ganitong bagay, wala na ba tayong weakness? Di ba meron pa? At yung weakness na meron tayo, iniintindi yun ng tao na nakakasalamuhan natin. So, yung taong umiintindi sa atin, kung meron siyang weakness,
obvious naman na kailangan nating intindihin din siya kasi iniintindi niya tayo. At yun yung nais na makita sa atin ng Panginoon. Mutual forbearance. And if we do not practice this daily, hindi po talaga natin magaganap ang tunay na unity. Sabi dito na, o kung habang hindi pa natin natatanggap ang banal na Espiritu ng Diyos, sa kabila ng pagkakaiba-iba natin, kailangan pa rin natin gumawa ng may pagkakaisa. Kapag dumating yung panahon na hindi na tayo nagnanais na tayo yung nasa ibabaw ng gawain na ito, magkakaroon po ng unity. And all of our differences will be put away. So, what does true Christian unity look like? Paano nga ba makikita sa bawat isa sa atin bilang mga nag-aangkin na Kristiyano yung tunay na pagkakaisa? Sabi dito na, it looks like diverse people working in harmony under Christ. So may nabasa po ako sa evangelism na ang church ng Panginoon dito sa sanlibutan ay inihalin tulad sa isang magandang hardin. At itong hardin na ito ay napakadami at punong-puno ng magagandang bulaklak. Ang mga bulaklak na makikita sa hardin na ito ay iba't iba ng way ng pag-bloom. Meron silang iba't ibang klase ng kulay. Meron silang iba't ibang klase ng gamit. May ibang mga bulaklak na ginagamit sa medicine. May ibang mga bulaklak na ginagamit sa pagpapabango ng isang lugar. At sabi dito na, mabubuo lamang ang hardin na ito kung ang lahat ng bulaklak ay magkakasama. Meron po ba kayo nakitang hardin na meron lamang isang bulaklak? Matatawag po kaya natin kayang hardin ang isang lugar kung meron lamang isang bulaklak? So hindi po. No. Sabi dito na there are professing Christians who think it their duty to make every Christian like themselves. Maraming mga nag-aangkin na mga Kristiyano na nag-iisip na gawain nila na ang bawat Kristiyano ay maging katulad nila. So sabi dito na this is man's plan. Ito daw ay plano ng isang tao at hindi ito plano ng Diyos. In the Church of God, there is room for characters as varied as are the flowers in the garden. In His spiritual garden, there are many varieties of flowers. So maunawaan natin ito na hindi natin gawain na maging katulad natin si kapatid. Sana maintindihan natin na ang banal na Espiritu ang dapat na gumawa sa bawat isa sa atin upang tayo ay magbago. Dahil ito yung plano ng Diyos. Huwag natin ipilit yung sarili nating plano. Sapagkat sabi nga dito na ang spiritual garden ng ating Diyos na pinaglilingkuran ay maraming varieties of flowers. Magkakaiba, di ba? At dun sa pamamagitan ng pagkakaiba-ibang yun, makikita natin yung kagandahan ng isang hardin. So sabi dito na, the Lord desires His chosen servants to learn how to unite together in harmonious effort. Ninanais ng Diyos, ninanais ng ating Panginoon na ang kanyang mga piniling lingkod ay matutunan kung paano maging isa ng merong tulad ng pagkakaisang effort. Yung bang meron tayong pare-parehong effort na gusto nating magkaisa tayong lahat. Ito yung ninanais ng ating Panginoon na makita sa bawat isa sa atin. So, bakit nga ba kailangan nating magkaisa sa kabila ng pagkakaiba natin? Paulit-ulit. Paulit-ulit. Parang katulad lang ng pananagumpay natin. Paulit-ulit nating nadadaanan
itong pagsubok na ito. Which means, hindi pa siguro natin napapanugumpayan to, kaya patuloy at patuloy na binibigay sa atin ng Diyos itong problemang to. Katulad din po sa panahon natin ngayon. Baka kaya paulit-ulit at paulit-ulit yung mensahe na napapakinggan natin ay dahil hindi pa nakikita ng Diyos sa kanyang iglesia yung tunay na pagkakaisa, yung tunay na pag-ibig. So bakit nga ba kailangan na sa kabila ng pagkakaiba natin ay kailangan natin magkaisa? So sabi dito na it may seem to some that the contrast between their gifts and the gifts of a fellow laborer is too great to allow them to unite in harmonious effort. Mayroong mga manggagawa na kung saan naiisip nila na malaki yung agwat nung gift na meron si kapatid at sa gift ko. At siguro hindi kami magkakaroon ng pagkakaisa dahil magkaiba nga kami ng gift na meron. But when they remember that there are varied minds to be reached, ano pong sabi dito? Na kung kanilang maaalala na mayroong iba't ibang klase ng pag-iisip at may iba't ibang klase ng pag-unawa, and that some will reject the truth as it is presented by one laborer, only to open their hearts to God's truth as it is presented in a different manner by another laborer, they will hopefully endeavor to labor together in unity. Ngayon, may mga tao na kapag si Japet ang nagpaliwanag at masyadong malalim yung pagpapaliwanag ni Japet, maaaring hindi nila ito maunawaan. Pero kung si Brother Lenal ang magpaliwanag nito sa mas simpleng pamamaraan, maaaring maunawaan ng taong ito yung kapareho ng mensahe na sinasabi ni Brother Japet. At dito makikita natin na kinakailangan talaga natin ng pagkakaisa dahil hindi naman tayo pare-pareho ng pagpapaliwanag. Hindi naman tayo pare-pareho ng capabilities. Hindi tayo pare-pareho ng gift, ng talent, ng skill. Pero sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga bagay na ito, mas magiging matibay at malakas ang gawain kung magsasama-sama ang bawat effort, bawat talent, bawat skill na meron sa loob ng iglesia. So, mga minamahal kong mga kapatid, dito na po natatapos yung pag-aaral natin patungkol sa tunay nating gawain, patungkol sa pagkakaisa. Ngunit, dito na din magsisimula ang ating pagpili. Kung pipiliin ba natin na magkaisa sa kabila ng pagkakaroon natin ng pagkakaiba, o mananatili na lang ang iba sa atin sa estado na pipiliin na lang humiwalay dahil sa pagkakaiba. Ngayon, nasa atin po ang pagpili. At come to think of this, na halimbawa, dumating na ang ating Panginoong Jesucristo ngayon, masusumpungan kaya niya tayo na nagkakaisa sa gawain at layunin? O magkakahiwalay tayo dahil sa ating pagiging mapagmataas at sa ating kapalaluan? So, sabi dito na if we would humble ourselves before God and be kind and courteous and tender-hearted and pitiful and press together, the work would go forward. Kung ang mga bagay na ito ay makikita sa atin, if we humble down ourselves in front of our Lord and in front of our co-servants, then magkakaroon po ng tunay na pagkakaisa. Let's not just talk about our true commission. Let's live it together. Let's finish the work together. Let's follow Christ together. Muli, happy Sabbath po sa ating lahat at magandang umaga.